Yun. Konnichiwa, this is Nino, a direct distributor of Blackstar PH, a director organ, an airsoft enthusiast. So, may panibago po tayong episode na naman dito sa Ninja's Reverse Remake na itatalakay po natin. At ito po ang season 4 natin para sa taon 2025 na to, after na reverse expansion na to. So, bago natin simulan ang bago nating episode sa remake, sponsored by Lason sa Daga, Great Taste, Adobong Daga, and then Bygone Crackers, Tambalos-los Instant Noodles, and Sago ni Aling Bebang. Yan, partida, busog ka na, patay ka na dyan. Sa ibang mga nag-sponsor sa atin na yan. So, ang panibagong episode na to ay isirit na naman po sa atin ng butihing natin na friend natin, si Ma'am Yuka Natsume from Natsume Group. Galing sa Crazy World ito. So, wala na po tayong paligoy-ligoy, simulan na natin ang pagbago nating episode sa remake na to. So, on the first episode of Ninja's Reverse Remake Season 4, known as, disrespectful actions. So, bago na ba? So, sa segment na to ay talagang dito mo talaga makakaliskisan ang lahat ng mga bagay na kung paano mo yung sinasabi natin sa Tagalog term na mawalang galang po sa inyo or so on and so forth. Ay dito ang kahulugan na tinatawag natin disrespectful actions. So, eto galing ito ay kay Miss Yuka Natsume ang sagot na to. Kasi parang AI na rin to eh. Disrespectful actions are behaviors that show lack of regard, courtesy, or value for others. They can be intentional or unintentional, but they can often leave the other person feeling hurt, dismissed, or undervalued. So talagang masakit yan kapag yung ikaw, binarubal ka, binastos ka, binastado ka ng isang individual, lalo pat mas bata sa'yo, na tipo mo, kinakaya-kayanan ka, kagaya ng mga nasa sanlibutan na to, na tipo na kinakaya-kayanan ako, na kahit na sino, although ako matanda. Saka yung siya sabi lang, hindi ko mo, porket matanda ka, lang tama, no? Kahit sa akin nga pag hindi porket matanda, laging tama, may pagkaamali lahat eh. Nobody is perfect, ika nga. So, yun na yun. Dumako tayo dito sa mga common disrespectful actions na ibinigay ni Yuka Natsume at isa-isa natin ito mga to. Unahin natin ang verbal disrespect. So, pag sinabing verbal disrespect, may 5 katangian ito eh. Ito. Una, interrupting when someone is speaking. Tapos, talking down to others or using a condescending tone. Tapos, insulting, mocking, or name-calling. Then, ignoring someone's opinion or dismiss it rudely. Then, gossiping or spreading rumors. Yan. Sa 5 nabanggit, talagang may mga pasaway na hindi pa tapos, bigla na lang namang interrupt, may sasabat-sabat, which is mali yun. May mga nangyayari din na tinatawag na nag-uusap-usap yung iba habang nag-uusap-usap o pagsasabi ng isang individual na talagang yung mabigat na salita na yun na talaga nakakahila ng galit. Hindi yung malumanay na nakakapawi. Instead, yung mga mabibigat na salita, yung mga masakit, talaga nakakahila ng galit. Sumod naman yung mga ginagawa lang, i-insultorin mo, pabarubalin mo, mapalidin mo. At may dumarating sa point na i-ignore niya o babaliwalayan yung opinion o nararamdaman ng isang tao o i-dismiss ng
medyo may pagkarunlian dating eh. Tapos, ayan, yung tinatawag na gossiping, ayan, tapos after na nasa meeting ng mga yung kasira ng iba, ang gagawin pag after na meeting, lalabas sa isang room, magsasalita ng ipagkaalat ng mga bagay na aba, dahil data yan, dudong. So, sa mga mahilig gumawa ng mga ito, kapag yung mukha ng isang individual na viral at nakita ng mga nanonood sa mga pinagagawa ng mali, hindi kaya talaga magagalit na? Sa lahat ng mga nanonood, pwede ka kaya hampasin ng TV. Pwede kaya iampas yung TV nang pag makita yung mukha ng isang individual na gumagawa ng mali. Ayan. Oh my God! Tiger! Oh my God! Oh my God! Tiger! Tiger! Oh my God! Tiger! Oh my God! Yan ang masakit. Masakit pa sa breakup na syota. Kapag mga bagay na verbally na gagawin niya ng pag-disrespect, yan talaga mangyayari. Nagbebenta ka na o bumibili ka ng nagbebenta ka ng away sa ginagawa mo. You are looking for a serious trouble. So, huwag natin ugaliin na ganyan na gawin disrespect yung mga pabalagbag na magsalita. Tapos, lumako naman tayo sa non-verbal disrespect. So may apat na katangian ng tinatawag natin na non-verbal disrespect. Iisa-isay natin yan. So, unang-una, rolling eyes, smirking, or giving dirty looks. Yan. Tapos, ignoring someone's presence or not acknowledging them. Tapos, using your phones or devices while someone is talking. Tapos, slamming doors, sighing loudly, or other dismissive gestures. Ayan. So, ibig sabihin, pag nag-rolling eyes ka sa isang individual, gumagano'n ka, inakausap ka na sa meeting, in-interrogate ka, gumagano'n ka, hindi ka may sa eye contact kasi alam na nababasa nila lahat ng mga, kitang-kita nila lahat ng mga pilantik ng nasa leg mo pati sa mata mo Dahil, pag hindi ka tumitingin pala ng diretsa sa mata, alam na nagsisinungaling ka. Yun na yun. Then, you try to smirking around or giving some sort of dirty looks, yung tititigan mo ng ubad, mas masama ang tingin mo, ganon. Masama ang titig, ganon Mali yung ganon Mali yung ganyan yung gesture, lalo sa eye contact pag gagamitin mo sa isang individual. So, bakit naman talaga yon? Tapos, ang gagawin ng iba, i-ignore nila ang mga presensya ng isang individual o hindi nila kaya i-acknowledge. Halimbawa, dadaan yung teacher, yung ganun. Hindi pa i-ignore. Kawalan ng paggalang niya sa mga superiors mo, sa magulang mo, so on and so forth. Tapos, pag nasa klase, nasa meeting, ang ginagawa ng mga tumula to, gagamit ng phone o devices habang may nag-lecture sa classroom. Marami na ako nakikita ng mga ganyan sa bawat classroom. Habang nagtuturo, kinakausap yung nasa meeting, nagbibigay lecture, yung iba nag-ML. Naglalaro ng sa phone o nag-i-scatter, which is mali yun. Tapos kapag medyo galit ang isang individual, pinalayas, ang gagawin, islamin niya, bibigla, lalakasan mo yung pagsara ng pinto, tapos puntungin niya yung malakas, or kahit ano pang klaseng dismissive gestures yung iirapan mo, sabay layas. Alam mo, sa mga bagay na ganyan, totally, ang hapdi sa mata. Di ba talaga? Ang hapdi sa mata? Putang ina nyo! Kung pag-usapan nyo ako, parang wala ako dito! Pangit lang ako, hindi ako pinit! Totally mahapdi sa mata yan. So, lahat ng bagay na yan, huwag nating gagawing habit, yung tinatawag natin non-verbal disrespect sa apo natin. Tapos, so, another part naman, lumako tayo dito sa behavioral disrespect. So sa behavioral disrespect naman, may 5 katangian dito. Unahin natin. Breaking promises or showing unreliability. Tapos, taking credit for someone else's work. Tapos, disregarding someone's physical and emotional boundaries.
Tapos showing out late without consideration. Tapos using someone's belongings without permission. O, ayan. Sa mga bagay na to, ang ginagawa ng mga siraulong daga dito sa sanlibutan na to, yung tipong kagaya nung naitaka ko sa reverse expansion, yung tinatawag na fake promises, o yung pagiging unreliable sa tungkulin sa apwa o sa pamilya o bilang member ng family. So, ang ginagawa nila, taking credit at tapos ang ginagawa nila, yung gawa mo tapos ang ginagawa, walang magbibigay ng proper credit sa mga gawa ng iba. So, kawalan ng disrespect yan pagdating sa mga behavior na ganyan. So, tapos, i-disregard pa nila ang mga boundaries nila, emotional o physical. Ibig sabihin, hindi nila alam kung ano ang nararamdaman ng isang individual na talagang ini-express na nga nila sa inyo, tapos kayo, ignore kayo ng ignore dyan. So, mali pa rin ang ginagawa. May ibang naman na magpapaita late na. Halimbawa, alas 8 ang pasok ng trabaho o walang klase, darating. Yung sinasabi nila, quarter to 15. Which is, mali yun. So, walang consider. Tapos, darating ka sa work, darating sa klase, quarter to 15, na wala man lang pasintabi o konsiderasyon. O, kawalang galong pa rin sa tinatawag natin behavioral yan. So, tapos, gagamit ka ng mga gamit ng iba na hindi ka nagpapaalam. Halimbawa, kinuha mo yung break game ng isang individual, ilalaro mo, hindi ka nagpapaalam. Kumuha ka nangupit ka pa ng 5 piso na hindi ka nagpapaalam. Kawalan pa rin ng disrespeto yan. Kawalan pa rin ng paggalang yan o respeto sa mga ganyang bagay. So, sa mga nabanggit dito, at mahilig gumawa ng ganyan, ayan, yang utak mo na yan kasing kitid lamang ng hibla ng buhok o ng molecule ng pag-iisip mo na yan. So, in other words, utak mo may ubo. Paano sa ito eh? Oo. Sa mga bagay na ganyan, mga kapatid, mga kamongols, mali pa rin ang ginagawa nilang na pag-disrespect sa apo nila. Lalo pagdating sa behavioral, ano pa yung mga naunang dalawa? Verbal, non-verbal, pati sa behavioral disrespect. Pero hindi pa natatapos yan. Tatalakayin po yung huling part na to. So, tapos. So, ang last but not least po natin para sa episode natin dito sa remake, ito, ang social disrespect. Ayan. Isa-isay natin ang mga nandito. So, social disrespect, apat yan eh. Ito, excluding people intentionally. Then, talking over others in meetings or group settings. Tapos, making jokes at someone's expense. At matindi pa dyan, publicly embarrassing or shaming others. So sa mga mahilig gumawa ng ganito na bagay na social disrespect, halimbawa, ipapaita natin na i-exclude mo ang isang individual na intentional. May pagka-intentional dating yan eh. So, halimbawa, sa isang meeting, nakikita nung tapos ang gagawin, i-exclude yung isa. Halimbawa, ganito. May tatlong may mga 3 o 4 na lalaki. Tapos sasabihin, usapang lalaki. Oh, hindi ka kasali. At bubulihin yung isang individual. Sabihin, pinakasal nila, bakla, bayot, bading, jading, ganon. Kahit sa mga yan, kahit sino man yan, bawal din yung ginagawa nila, i-exclude yung individual. Parang masakit din eh. Masakit din sa kalooban ng isang individual eh, pagka na-exclude sa social life nila. Yung iba naman, habang nasa meeting, nag-uusap-usap yung mga yan. Halimbawa, hindi nakikinig sa mga sinasabi ng individual, ang ginagawa, marites, tolits, o tinatawag na pagkikismisan ng isang individual sa meeting, sa group settings, which is mali yun.
kawalan ng respeto yan. Tapos, ang gagawin ng mga putok sa buong pindero yan, gagawa sila ng tinatawag na joke o gagawin sila ng joke sa isang individual, which is maling-mali yan. Alam ba, gagawa mo ng prank, pero yung prank na ginagawa, talagang masakit. So, hindi pangit sa individual yan. Kawalan ng respeto yan. Tapos, at higit sa lahat, publicly embarrassing or pamamahiya sa maraming tao. O sa klase, sa meeting, o sa trabaho. Which is, pinakamaling tao, pinakamaling paraan na ginagawa sa social disrespect yan. Which is, maling-mali. So, sa mga bagay na ito, at sa apat na nabanggit ko, eto sasabihin ko. Lahat ng bagay na ginagawa mong mali sa sanlibutan na to, may karma darating. At tanda mo, yan ang magdadala sa'yo sa kapamakan mo. Tapos, so this concludes the first episode of the Genius Reverse Remake Season 4 about the disrespectful actions that have been tackled in this segment. So, we have to end this vlog for now. This is Nino, a direct distributor of Lifestyle PH, a Nature Alcohol Gun, an Airsoft enthusiast. So, like, share, and subscribe sa lahat ng mga panibago natin videos dyan sa Genius Reverse Remake, Parent Reviews, Reverse Craft, anything but whitey shorts. So, sit back, relax, and enjoy the show. See you around sa vlog. God bless.本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では闇をテーマに様々な物語を展開していきます。他の動画もぜひ。